mga Katden lovers and Katden followers, abay Manay Christopher Min pinagtanggol at nagbigay ng statement patungkol sa Katniel, Catherine, and Mr. Daniel Padilla's fandom. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit na nanonood, sumusubaybay, at sa lahat ng ating mga legit subscribers and viewers po dito po sa ating channel. Maraming salamat po for always choosing this channel and for always trusting this channel as well. Thank you so much. And for today's video, let's talk about this one. Kung si Miss Catherine Bernardo po ay nagpapahinga na pagkatapos niya mag-sign off bilang Miss Joy Marie Fabregas, pero itong si Ethan or si Alden Richards ay baga tuloy-tuloy pa rin ang kanyang work. Talagang totoo talaga yung sinabi ni Miss Catherine, no? Si Mr. Alden Richards po, if you're going to describe him in one word, is workaholic. Yun talaga siya eh. Yun talaga yung kanyang mga kung paano mo siya isasalarawan. So, ngayong araw nga, ipinost siya sa kanyang IG account na meron po siyang event para sa kanilang endorsement na bench. And of course, pinag-uusapan pa rin po ang ilan sa mga kaganapan. Biruin ninyo ha, walang masyadong paayuda ngayon ng Katden, si Catherine at Alden Richards, but still, maingay pa rin yung kanilang pangalan sa social media, lalo-lalo na po ang fandom ng Katden. Kasi, si Manay Christopher Min po ay nagsalita na at may mga nilinaw na issue patungkol sa mga nagdaang araw. So panoorin natin ito. Nakapel nung araw. Nung magkasama pa si Daniel Padilla at si Catherine Bernardo, sila yung hindi po pwede mong gibain. Pero ngayon nagkanikan na talaga. May mga tagahanga na si Daniel at meron na rin si Catherine. At nagbabardagulan sila ngayon. At nararamdaman mo talaga na talagang palakasan na sila ng buyuan. Yes, oo. Ay, hindi. Ito. Kani-kanyang post. Isipin mo yung production number ni Catherine nung Christmas special ng ABS-CBN. Pintas-pintasan nila. Napaka-personal ng pamimintas. Yung pagkanta ni Daniel kasama yung incognito cast, di ba? Ganun din, inuupakan din. Ano sa palagay mo ang dahilan? Ay, alam mo na eh. Kasi syempre nga, paparamdam nila sa atin kung sino talaga ang mas malakas kaysa kanila at kung sino ang mas marami kanino. Yun eh. Kanino ang malaking kampo. Di ba? At tuwan-tuwa naman. Tahasan na kinall out nitong si Manay Christopher Min ng ilan sa mga fandom na dating Katniel na ngayon ay may kanya-kanya na pong iniidolo. Meron na pong fandom itong si Daniel Padilla, ganon din naman meron din pong fandom na matatawag na mas marami at mas matatag si Catherine. Dahil po dito ay talagang nagkakaroon po ng bardagulan sa social media at meron pong major reason yan kung bakit. Panoorin pa natin. Pinoprovoke nila ang mga Catherine fans para pag-usapan si Daniel. Kasi siya may lalabas na ano eh. Diba? Nag-reserve siya may proyekto eh. Kailangan doon mapunta ang Atensyon. Siyempre po, ay, ano natin to? Dali, busitin natin to para babalik tayo sa bubuo na naman yung Katniel. According po sa kanila pong channel, sinabi po nila na ginagawa ito kasi this is really part of marketing strategy. Alam naman po natin na may paparating po na serye or teleserye itong si Mr. Daniel Padilla na incognito, kung saan ay talagang pilit nila na pinaiingay ang pangalan ni Daniel Padilla. And of course, syempre po para mapag-usapan at the same time para gisingin ang ilan sa mga supporters po nila dati na umaasang magkakaroon ng reunite, no? Ito pa, panoorin pa natin. Yung binalita ni OG Diaz na pumasok si Daniel Padilla doon sa kwarto ni Catherine Bernardo, sinabi naman niya na ayon lang yon sa kanyang source, di ba? Nilinaw din ni Manay Christopher Min ang patungkol sa issue kung saan napag-usapan nga ang pagpasok nitong si Daniel Padilla sa dressing room ni Miss Catherine Bernardo. Maging si Manay Christopher Min ay hindi rin kumbinsado, no? Hindi siya ganun ka-convince dun sa mga balita or sa source na nakarating kay Mr. OG. Kahit naman si OG Diaz habang sinasabi niya yon ay hindi talaga siya sigurado. Kaso nga lang nagalit ang ilang mga Katden fans at ang ilang mga fans ni Catherine Bernardo na sana raw bago daw sila maglabas ng mga ganitong klase ng balita ay sinisigurado talaga nila na totoo kasi parang 50-50 kasi yung lumabas eh. Sinabi kasi ni Mr. OG na yun po ay galing lang sa kanyang source kasi wala naman talaga sila sa event. So bilang isang Katden fans ay talagang naninindigan ng ilan sa mga fans na wala talagang ganun nangyari at hindi po yun nangyari kasi part lang po yun ng kanilang marketing strategy to make sure na talagang
pag-uusapan at para masabing relevant pa rin yung kabilang kampo, no, na idinadawit ang pangalan ni Catherine. Ang masakit lang, syempre, nasasaktan ng ilang mga fans, lalo-lalo na po yung madaling mapaniwala. Kaya nga nandito tayo para po to balance, no, to check and balance dun sa mga information na lumalabas ngayon sa social media. At dahil dyan, narito na ang ilan sa mga komento at reaksyon naman po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbasa tayo. Unahin natin si Miss Piggy Yu. Sabi niya parang hindi naman kapanipaniwala na kumatok si Summer sa room ni Kat at nang makita ng mga kasama ni Catherine, si Summer at may dalang bulaklak ay nagsipaglabasan sila para makapag-usap ang dalawang yon. Ganun lang, nonsense. Wala man lang doon mami ni Catherine for sure na pagsabihan na sila noon pa man ng ina ni Kat na huwag pabayaan si Kat na mag-isa. Lalo na alam ni Mami Minya na nandun si Summer. Actually, nang marinig ko yun kay OG, napauwi ako. Makakatnyal din kasi yung si OG Diaz. Ayan. So, actually po, kay OG Diaz, hindi po ako dyan. Medyo 100% talaga almost sa mga sinasabi niya nagkakatotoo or totoo tulad ng hiwalayang Katniel, pero this time kasi parang medyo malabsa yung inilabas niyang balita. Kaya wala nga makita mga resibo eh. So, ang pinapakita lang na resibo ng kabilang kampo, yung mga old videos and old photos po ng Katniel, na bagay na hindi pwedeng paniwalaan, di ba? So, sabi ni Ma'am si Olivia Inigo, malabo yan. Ang babae, kapag nasobrahan na naranasan ng sakit, malabo niyang balikan. Lalo na, sobra silang naging close ni Alden. Ramdam yon ni Kat. Pero kung hindi talaga sila ang magkalaplapan, okay lang yon. Ang mahalaga, magkalaplapan, magkapalaran pala to. Hindi talaga silang magkapalaran, okay lang yon. Ang mahalaga, hindi yung mayabang ang maging kapalaran niya. Ayun. So, ganun naman yung kanyang sinabi, which is very, very true naman, diba? And sabi ni Miss Benga Azucena, Miss Darreds, yung video ng Katniel matagal na yan. Panahon pa yan noong wala pang HLG at hindi din yan 2023. Matagal na yan. Susko, tigilan na nila yan. True. Meron din pong nag-comment sa akin and may nag-PM sa akin na sabing ganun. Yung pangyayari pala na video na yun, it was not last 2023. So, parang sa ibang bansa daw nangyari yun. Pero, binabalik nila at pinopoint out ng ilang mga Katniel fans na iyan daw yung pumasok si itong si Daniel sa dressing room. Na syempre, kailangan po nating investigate kung totoo. Which is hindi naman pala, no? Matagal na pala yun. And sabi ni Serenato, thank you Miss Tarad sa info. Napanood yung 2023 Christmas special ng ABS. Naalala ko, major award na nagsama ng Katniel kahit magkahiwalay na sila was AAA or Asian Artist Award. Pareho nabigyan ng recognition si Kat at si DJ that time. Together with some Korean actors and actresses and K-pop idols and P-pop idols. Hindi nga sila nagpapansin ng dalawa, si Kat at DJ, nang rumampa sa red carpet, which is true. Natandaan nyo po yun, yung parang dun po sa picture ni Mr. Daniel Padilla sa labas, ay sinulatan ng ilang mga ng mga netizen ng daw cheater. So ganun katindi yung sakit na ganun katindi yung ibinato ng ilang mga netizen dito kay Daniel Padilla. Doon po sa na yun, sa event na yun. And sabi ni Sir Rodolfo, correct ka dyan ma'am, ginagamit nila si Catherine para uminit ang pangalan ng idole nila. Good for Kat then, bad to DJ. Hay nako, better to move on na. Yan, sabi niya. And then sabi ni Lolita Terana, fake news, wala nang balikan. Tapos na si Kat at Daniel. Very true, diba? Kasi sila lang naman talaga yung nagpupumilit na parang idikit ang pangalan nitong si Miss Catherine Bernardo doon sa kanyang dating boyfriend. No, yung dati niyang, yung ex-boyfriend niya. And sabi ni Ma'am si Alona Fulgar, dating Katniel ang mga nagsasalita na sobrang tagal na yan, 2020, 2022, I'm not sure what year, kalma lang mga kat din. And sabi ni Ma'am si Daisy, gandang gabi Miss Doris, not true, matagal na yan, gawa-gawa ng Katniel fandom, di ka makamove on. Very true. Ang dami pong mga talagang Katniel fans na, ewan ko hanggang ngayon kasi talaga umaasa sila. Tapos, may mga nababasa pa akong comment doon na parang inuurot nila yung mga Katden followers and Katden lovers na sinasabi nila na mayayabang kasi kayo ganyan. Pero syempre, dun tayo sa totoo, sabi ni Ma'am si Mary Jane, thank you talaga sa fact check Miss Darreds. And sabi ni Tata Lino V Life,
mustahin muna natin ang lahat na nandito sa channel ni Miss Darren. Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa aking pananaw, sa kadahilanan na sa linya ng kanilang hanap buhay, ay di ganun kadali magdesisyon na isa publiko ang kanilang relasyon kung meron man. May kanya-kanya na silang karera na hinaharap. May kanya-kanya silang mga pangarap na gustong tuparin. Kaya hayaan na natin sila. Hayaan na natin sila, no? Sabing ganon. At, and kanya-kanya na silang mga pangarap na gustong tuparin. Kaya natin sila na lang muna nila tayo. Pasayahin na lang muna nila tayo at sa sandali na handa. Yan. Handa na ano. Ayan. So sinasabi niya dito na let's trust the process. Huwag tayong masyadong magmadali. Huwag tayong masyadong maging atat kung ano man yung relationship nilang dalawa, 'di ba? Ang pinaka-importante naman talaga diyan is that nagkakaintindihan silang dalawa, 'di ba? That's the very thing that we should hold on to. And sabi pa niya na sila ng panibagong yugto ng kanilang buhay. Kung sakaling maging sila na nga, pasasaan ba? At sa kanila na mismo manggagaling ang pahayag kung ano man ang kanilang mapagdesisyonan. At sigurado ako na isang malaking kaganapan ang araw na yon at matatala na naman sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan. So, tingnan nyo, diba? For 5 years in the making, nakita nyo naman po yung naging resulta. Kung paano po sila pinag-usapan, kung paano po talagang inidolo, at nakita nyo yung 100% support ng maraming mga Pilipino para kay Kathryn at Alden. Ganon po katindi yung suportang nakuha nila. No, dahil talagang masasabi mo na they're really parang makikita natin na ang daming sumasaya patungkol sa kanilang dalawa. Sabi ni Ma'am Shibergy, "Hi Ma'am Dars, a blessed day to you and to all Katden supporters, followers, and fans." At Ma'am Dars, yung video na yan na pinakita mo, luma na yan. At yung video na yan, yung nagloko na naman yung si Quago Summer. Katden forever, mwah. O, logo. O, diba? Kasi nga, ako lang, sa akin lang, point of view ko lang, kasi parang katangahan na lang, no? Gamitin na natin yung word na katangahan. Kung babalikan mo pa yung isang tao na paulit-ulit ka ng sinaktan, 'di ba? Na halos mabaliw na nga yung tao sa sakit nung nalaman niya yung katotohanan, tapos babalik pa ba siya doon? And sabi ni Renato Hussain, a very logical explanation to that. A possible balikan ni Kat si DJ, madaming mga casual fans, solid fans si Kat, agree na sasabihin kong matalinong tao si Kat. Sa tingin nyo, pupulot na to si Kat at ipupukpok niya. Pupulot ng bato si Kat at ipupukpok niya sa ulo. Hindi pa nasiraan ng bait ang isang Kathryn Bernardo para bumalik kay DJ. Alden Richards is a major upgrade in all aspect on having boyfriend material. Which is true, 'di ba? Yun po yung sinasabi natin na parang tama nga naman si Seren, 'di ba? Kukuha ka pa ba naman ng isang bato na nasasaktan mo ulit yung sarili mo. And sabi ni Miss Arlene Quinto, solid cut din pa din, sinisiraan lang ang cut din. Kaya kung ano-anong hinahalungkat ng mga bashers, wag sana makinig ang cut din sa mga bashers, positive lang palagi. And sabi ni Dolor sa Asario, tama po yan sinabi nyo kasi po talagang matagal na yung video na yan. Ang dami naman talaga makakapagpatunay kasi lahat naman po ng mga Katden, or hindi naman 100% almost na mga Katden is galing po yan sa pagiging Katniel fans na nag-ship into Katden. 'Di ba? Kaya talagang alam nila kung yan po ay bago or luma. And so, sabi naman ni Ma'am si Dolores, no, solid cut po ako, pero ang Alden, ang kanyang partner sa movie, talagang inalagaan ni Tisoy ang cut. Hinangaan ko na rin ang kanilang ng love team. Thank you po sa inyong para sa cut din. Yan. And of course, sabi ni Miss Beans, mangarap na lang si Daniel, buha, in your dreams. Ayan, marami talaga mga nagagalit. At hindi talaga ganun ka, parang, hindi ganun ka approve, no? Doon po sa mga sinasabi ng ilang mga fandom na gusto nga magkaroon ng comeback, 'di ba? Pero parang imposible na rin talaga eh. Kung mabibigyan man siguro sila ng project, imposible pa rin kasi nasa ang manager kasi ni Kathryn, si Mami Min. So, isa yan sa mga deciding factor. And sabi ni Miss Ailinda Gutierrez, matagal ng picture na yan. Alam ko ng pic na yan kasi Katniel ako dati. Syempre, lahat ng ganap nila noon, kabisado ko. Ngayon, ayaw ko ng cut din na ako. Ayan, ganito naman yung kanyang mga
magpapatunay. Marami nang nagpapatunay talaga na that's really an old videos and old photos. So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol sa ating updates? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!